Now, sino po sa inyo dito ang hahayaan lang ang inyong mga anak na madapa kahit po malapit kayo sa kanila? Lahat po ng mga ama ay iniingatan po nila yung kanila pong mga anak. Now, gano'n din po ang ating pong Panginoon, no? Nakasaad po sa awit 121:3, no? Ito po ang sinasabi. Hindi niya hahayaang madulas ang iyong paa, ang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip, no? Ang ganda po yung binabanggit po dito na yung pangako ng ating Panginoong Diyos, ito po ay matatag na tayo po ay gagabayan sa ating pong mga hakbang at ito po ay tuloy-tuloy na iingatan po tayo ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya sa araw at sa gabi. Alam niyo po, ang buhay po ay isang, minsan mapanganib, minsan maayos na paglalakbay, 'no. Hindi po ito pantay-pantay na daan. May mga nangyayari po sa atin na minsan hindi po natin inaasahan, 'no, bigla pong nagbabago o kaya naman yung, may mga nakatagong panganib, 'no, at minsan ay, nanghihina po tayo. Alam niyo po nung unang panahon sa Biblia, takot po yung mga naglalakbay na sila po ay, madulas, 'no. Lalong-lalo na kung mabato yung daan at, siyempre sa gabi, 'no, nahihirapan po sila. Sa gitna po ng takot nila, nagsasalita po sila sa ating Panginoong Diyos, 'no. At, naalala nila yung sinabi, niyang salita ng ating Panginoon na merong katiyakan na binabanggit po, hindi niya hahayaan madulas ang iyong mga paa, 'no. Yan po yung nababasa po sa banal na kasulatan. Hindi po ito pagtitiwala na sa ano lang, parang bahala na pagtitiwala, 'no, kundi po ito ay pagtitiwala sa makapangyarihan na Diyos, 'no, na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ni Ellen White sa Education, page 255, ang Panginoon ang ating tagapag-ingat. Ang kanyang pag-aaruga ay walang patid. Kaya naman, kapag tayo po ay nakakaranas ng mga problema, alalahanin lang po natin itong mga katagang binitiwan, no, ng ating Panginoon. At na narinig po natin, nabasa po natin sa banal na kasulatan, ito po yung kanyang sinabi, no, na hindi niya po hahayaan na madulas ang ating pong mga paa at iingatan po tayo. Dahil hindi po siya nakakatulog, hindi po siya iidlip at hindi niya tayo pababayaan. Lubos po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Na binabanggit po dito sa Psalm, no, sa English naman po, basahin po natin. Yung iba po kasi sa atin, 'no, gusto na sa English basahin yung ating pong text. Sa Psalm 121:3, 'no, ito po sabi, "He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber." 'No, ang ganda po ng binabanggit po dito. Hindi po hahayaan ng ating Panginoon yung paa natin, na ito po ay, madulas, 'no, iniingatan tayo ng ating Panginoon. Kaya naman meron pong ilang mga puntos ang titingnan po natin dito sa ating pong teksto, 'no. At gagamitin po natin yung, acronym na word na STEPS, 'no. Merong five points. At eto po ay, makikita po natin na ating Panginoon ay talagang nag-iingat. So STEPS, STEPS, 'no. Unahin po muna yung unang-una na puntos, 'no. Secure steps under God's care. Matatag po na mga hakbang sa ilalim po ng pag-aaruga ng ating Panginoong Diyos, 'no. Tayo po ay binabantayan, iniingatan ng ating Panginoon. So ayan po, 'no, talagang, secure, 'no, ang ating pong, mga hakbang, okay. And letter T, tireless guardian, 'no. Talaga pong hindi po, napapagod na tagapagbantay. Yan po ang ating Panginoon dahil hindi nga siya matutulog, he will not slumber, 'no, kaya hindi po siya titigil na tayo po ay bantayan. Letter E, ever awake protector, 'no, lagi pong gising na tagapagtanggol, 'no. Tayo po ay lagi tayong sinasabihan na matulog tayo. 'Pag kayo po ay, puyat ng 1, 2 araw, medyo kaya-kaya niyo pa, 'no. Pero 'pag 3 araw na kayong puyat
hanggang 4 na araw, ay talagang hindi niyo na mapipigilan, mahihilo na po kayo at babagsak na lang kayo. Yan po yung defense mechanism ng katawan po natin na gusto talaga na mag-shutdown. Kailangan talaga na tayo po matulog. Pero kung titingnan po natin itong teksto natin, hindi po napapagod, hindi po natutulog ang ating Panginoon. Okay? Letter P, protected while walking, no? Pinapangalagaan po tayo habang tayo po ay naglalakad. Yan po ang security na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, letter S, no? Security that produces peace, no? Katiyakan ng kapayapaan na nagbubunga ng peace, ng ating pong magandang kalooban sa ating pong puso. Kaya naman, no, tingnan po natin. So, i-memorize po natin yung text at alalahanin po natin na sa ating pong mga hakbang, ang ating Panginoon ang siyang patuloy na nag-iingat sa atin. So, tingnan po natin yung unang puntos, no? Secure steps under God's care. Talaga matatag po ang hakbang, no? Kapag tayo po ay nasa ilalim ng pag-aaruga ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po doon sa text, He will not suffer thy foot to be moved, no? Hindi niya po hahayaan na madulas ang ating pong mga paa. Alam niyo po yung pangako ng ating Panginoon dito ay isang word na katatagan, no? Hindi po ito daan na walang pagsubok o walang mga patibong, pero ito ay sinasabi ng ating Panginoon kahit makaranas tayo ng ganyang mga pagsubok sa buhay, magiging matatag tayo dahil ang ating Panginoon ang siyang magpapatatag sa atin. Yung word na hindi, no? Hindi hahayaan, no? Ito po yung nagpapakita ng aktibong pagkilos ng ating Panginoong Diyos upang pigilan, no, yung mga kapahamakan na mararanasan po natin. Kaya kahit magaspang yung ating pong daan, no, pinapatatag po tayo ng Diyos, no, sa kanyang bisig. At tayo ay maaaring makaasa sa ating Panginoon dahil tayo ay kanyang bayan. Sabi po sa Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. No? Ang mahakbang daw po ng tao matuwid ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Ang ganda. No? Ang ganda na tayo po, kapag tayo po ay hahakbang, hindi naman ibig sabihin na hindi ka natitingin sa iyong paghakbang. Pero ang ating Panginoon, iniingatan po tayo. So, tayo po ay hahakbang at tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng paghakbang sa paglakad po natin na tayo ay hindi matutumba. No? Kahit may mga mga tinik sa palipaligid o kaya malakas ang hangin o malakas ang ulan, talagang magiging matatag pa rin tayo. Sabi po sa Proverbs 3:26, the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken. No? Ang ating Panginoong Diyos daw po ang siyang maari tayong magtiwala, no? Dahil iingatan po niya ang ating pong mga paa. Kaya ito po ay isang bagay na mangyayari sa atin kapag tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Steps to Christ, page 63, no? Ang mga nagtitiwala sa Diyos ay iniingatan mula sa pagkahulog. No? Yan po. So, eto, nandito tayo, yung buhay po natin ay ganito, no? Medyo mahirap po tayo. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ay tayo'y magtiwala sa Kanya. At ang pangako niya po dito, no, hindi niya po hahayaan na tayo po ay mahulog. Kaya naman ipanalangin po natin na tayo po ay maging matatag sa pagsunod, no? Hindi po yung wag natin ipanalangin yung sana po madali yung daan. Bakit? Kapag madali po yung daan, parang sa sarili na natin tayo nagtitiwala, no? Hindi na tayo tumatawag sa ating Panginoon, nakakalimutan na natin siya. Pag ang buhay po natin ay puro masaya lang, na hindi tayo nakakaranas ng kinakabahan tayo, o kaya naman na parang hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, hindi po tayo parang wala na, baliwala na lang. Pero kapag meron po mga pagsubok na dumadating, katulad may mga problema, ano yung ginagawa po ba natin talaga? Yan. Tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon para tayo manalangin. At ganun lang ang gusto ng ating Panginoon.
Although, ang gusto ng ating Panginoon masaya tayo, ay, mapayapa tayo, manalangin tayo sa Kanya. At kung merong pagsubok, lalo na tayong manalangin sa Kanya. Ayaw po ng ating Panginoon na pinipili lang po natin ang panahon na paglapit sa Kanya. Pagka hindi maganda, lalapit. Pagka maganda, hindi na, kakalimutan na. Huwag po sanang gano'n, 'no? Dahil, sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon, alam natin na tayo po ay iingatan sa ating pong mga hakbang, 'no? At magiging matatag ang ating pong buhay. Okay. Yung pangalawa po, doon sa ating pong acronym na STEPS ay yung letter T, 'no? Tireless guardian who watches always, 'no? Sabi po dun sa text, "He that keepeth thee," siya na nag-iingat sa'yo. No, inilalarawan po ng ating Panginoong Diyos bilang, tagapag-ingat natin at tagapagbantay at, tagapagtanggol, na ito po ay, makikita po natin na yung kamay nandiyan, yung, bisig ng ating Panginoon nandiyan, inaaruga po tayo. Hindi po ito basta-basta pag-aaruga lang na parang, walang walang personal na touch. Dahil nais ng ating Panginoon personally na makasama po tayo. Hindi po ito basta papasa lang sa anghel, "O sige, ikaw na nga bahala diyan." Minsan ganyan ang nangyayari, 'no? Kapag kayong nanay, 'no, ay napapagod na. Sa ibang mga nanay wala po sila kasing yaya o kaya katulong, 'no. Talagang titiisin nila na kahit pagod na iingatan nila yung kanilang anak at, minsan, nilalagay sa duyan o kaya inuugoy-ugoy, yang mga ganyan. Pero merong mga nanay na, o pagka hindi ako napapagod pa parang 'pag nagsawa na, "Ay, yaya, ate, ikaw na nga dito." Ta's aalagaan na nung yaya. Tapos yung nanay magre-relax na. Hindi po ganyan ang ating Panginoon, 'no? Ang ating Panginoon na talagang binabantayan po tayo sa bawat oras, hindi po kasi siya napapagod. Sabi po sa Psalm 121:5, "The Lord is thy keeper." 'No? Ang Panginoon po ang ating pong tagapag-ingat, 'no? Siya po ang talagang gumagabay sa atin. Ang sabi pa sa Isaiah 27:3, "I the Lord do keep thee." "I the Lord do keep it, I will water it every moment." No, ibig sabihin, hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Siya po ang patuloy na mag-iingat sa atin sa bawat sandali. Hindi po niya pinipili yung pag-aaruga sa atin. Sa oras-oras, sa bawat sandali ng buhay natin, nandiyan ang ating Panginoon. Sabi pa sa Ministry of Healing, page 482, "God Himself watches over His children." Ang Diyos po mismo, 'no, ang nagbabantay sa Kanya pong mga anak, sa atin. Hindi lang niya pinapaubaya ito sa mga anghel. O anghel 1, anghel 2, ikaw pumunta ka do'n. Hindi po gano'n ang ating Panginoon. Nandiyan mismo, talagang inaalagaan po tayo. Kaya hindi po kailanman, 'no, ay, nilalampasan tayo ng ating Panginoon, 'no. Tayo po ay maaaring mamuhay na meron pong kumpiyansa dahil alam po natin yung pagbabantay ng ating Panginoon sa atin, eto po ay personal at ang ating Panginoong Diyos mismo ang kasama po natin. Okay? So ang pangatlong puntos po, letter, E, okay, sa ating pong acronym na STEPS. Okay? Ever awake, never distracted. No, lagi daw pong gising ang ating Panginoon at hindi kailanman nawawala yung kanyang pansin, no, sa bawat isa sa atin. "I will not slumber." No, sabi doon sa ating pong teksto. Alam niyo po na napapagod minsan ang mga bantay kaya nga nagkakaroon ng relyebo, no, yung 8 hours ng 8 hours sa isang araw, tatlong guard. So, maaaring 6 o'clock to 2 o'clock, no, then from 2 o'clock to 10 o'clock, and then, from 10 o'clock to 6 o'clock ulit, no, sa tatlo. Pero sa ating Panginoon, 'no, hindi po siya umiidlip, 'no, hindi po siya nawawalan ng pansin sa atin. Nakasubaybay po siyang palagi sa atin. At alam po natin, 'no, hindi yung pansin ng ating Panginoon, 'no, kahit isang iglap hindi po 'yan nawawala. Minsan sinasabi po natin, 'no, "Ay, nalingat ako. Ba't nawala dito yung gamit?" "Ay, nalingat ako." 'No, yung nagbabantay nalingat. Nawala sa halip na hindi mawala yung gamit, 'no. Ang yung pagbabantay ng ating Panginoon tuloy-tuloy po ito, 'no, at hindi po ito mawawalang, iglap o sa isang iglap ay hindi mapapansin ng ating Panginoon.
lagi pong nandiyan ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 121:4, He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. No? Siya pong nag-iingat sa Israel ay hindi iilip o matutulog man. No? Yan ang Panginoon. Maaari tayong umasa sa Kanya. Alam niyo po, kapag kayo ay, siyempre ngayon ay hindi na masyado, no? Dahil maaari sigurong pag umikot o nagro-roving yung guard, merong CCTV. Yung CCTV, laging naka-on po yun. So, maaaring hindi makita ng guard kung ano mangyari. Pero pag ni-review, no, nung nagko-control ng CCTV, nakikita niya kung ano talaga yung mga nangyari, tapos pinapa-atras niya pa yun. Now, hindi po ganoon ang aaruga o pagtingin, pagbabantay ng ating Panginoon. Lahat po ay napapansin niya. Lahat po kasi ay binabantayan ng ating Panginoon. At hindi po mawawaglit tayo sa kanyang harapan. Kaya kung meron kayong mga problema, na minsan akala natin ay hindi po tayo inaaruga ng ating Panginoon. Nandyan po siya. Huwag po tayong mag-alala. Ang ating Panginoon, meron po siyang solusyon sa ating pong mga kinakaharap na problema. Ang sabi pa sa Isaiah 40:28, The Lord fainted not, neither weary, no? Ang ating Panginoon, hindi po siya nanghihina o napapagod. Pag sinabing fainted, nahihimatay, no? Walang ganyan sa ating Panginoon, no? Minsan tayo, no, kapag tayo po ay napapagod, minsan talaga nahihimatay tayo, no? Sa mga diabetic, pagka nagkaroon kayo ng hypoglycemia, talagang mahihimatay kayo. Pag mataas naman, hyperglycemia, ay talaga namang halos ganun din, no? Mahihilo ka rin. Pero ang ating Panginoon, wala. Wala pong ganyang episode ang ating Panginoon. Lagi po siyang nakatingin, hindi po siya hihimatayin, hindi po siya nanghihina, hindi po siya napapagod. Siya po ay patuloy na nagbabantay sa atin. Kaya nga sabi naman ni Ellen White, no, sa Patriarchs and Prophets, the watchful care of God never ceases. No? Ang pagbabantay at pag-aaruga ng ating Panginoon hindi po kailanman humihinto. Hindi kailangang i-charge, no? Ay, teka, naubos na yung battery nito, bibili muna ako. Ay, charge muna natin yung battery, no? Wala pong ganyan. Ang ating Panginoon patuloy sa kanya pong pagbabantay. Kaya naman pag tayo po ay nanghina, no, ay wag po tayo mag-alala dahil may kapayapaan sa pagbabantay ng ating Panginoon. Gising ang ating Panginoon, hindi po siya natutulog. Magtiwala po tayo sa Kanya gabi, umaga ng ating pong buhay. Kadiliman man ang nakikikaharap natin, nandyan ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwanan. At ang pang-aapat na puntos po, no, letter P sa ating pong acronym na STEPS, protected from sleeping, not from walking. Pinapangalagaan po tayo ng ating Panginoon na kung tayo man ay madulas, no? Hindi po tayo pinapangalagaan sa paglakad. Dahil normal po na tayo po ay maglalakad, no? Normal na tayo po ay patuloy, no, na haharap sa ating Panginoon. Pero yung madulas ay hindi po normal 'yon. Minsan talagang madudulas, no? Madudulas tayo. Ang ating Panginoon, binabantayan po tayo kapag tayo po ay naglalakad. Hindi pinipigilan po ng ating Panginoong Diyos yung paglalakbay po natin. Pero tayo po ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Pinapahintulutan ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay kumilos, na tayo po ay lumago, na tayo po ay sumulong. Pero pinoprotektahan po tayo ng ating Panginoon doon sa mga galaw, no, na minsan ay makakasama sa atin. Inililigtas po tayo ng ating Panginoon habang tayo po ay kumikilos, no? Lumalago ang ating pong pananampalataya habang tayo po ay naglalakad, no, sa mga malalim, no, sa mga ilalim po ng mga bagay na maaari tayo madisgrasya. Ang kanya pong pag-aaruga ay nasa ating palagi. Ang sabi po sa Psalm 66:9, which holdeth our soul in life and suffereth not our feet to move, no? Iniingatan po niya tayo, yung ating pong kaluluwa, at hinahayaan, no, tayo po ay maaari na makaranas ng hindi magagandang bagay, pero tayo po ay patuloy na
inaaruga ng ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 1:6, "He which had begun a good work in you will perform it." Lagi po natin nababasa po ito, no? Pag nag-umpisa ang ating Panginoon ng gawain sa ating pong buhay ay patuloy, no? Tinatapos po ito ng ating Panginoon. Iniingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At tayo sa ating pong mga hakbang ay patuloy na tayo ay sumusulong. At sa ating pong pananampalataya, no, mararating po natin ang dapat po nating marating. Magpatuloy po tayong sumunod, no? Saklaw po ng ating ang pangako ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga paglakad, no? Hindi po lamang sa